Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Eto, balik tayo. At siguro mamaya natin balikan nyo yung mga ilang comments sa ating text line. At dito muna tayo sa good news. At alam nyo ba na pasado na sa ikatlo at uling pagbasa sa Kamara ito pong Right to Information Act o itong o mas kilala bilang Freedom of Information Bill. Bakit nga ba ito big deal sa atin? Kumbaga, simple lang. Kapag ito'y tuluyan ito naging batas, tayong mga ordinaryong Pilipino, kumbaga meron pong kapangyarihan para silipin at saka bantayan kung saan nga ba napupunta. Itong pondo po ng bayan, wala nang taguan po ng dokumento. At upang talakayin yan, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, ang isa sa mambabatas na talaga naman ay nagsusulong ng transparency sa Kongreso. Walang iba kundi si Assistant Minority Leader at 4K Party List si Representative Congresswoman Ma'am Iris Montes. Ma'am, magandang araw po. At tayo po'y napapakinggan sa DCME sa Target On Air. Una po sa lahat, ma'am, congratulations muna dahil dun sa pagkakapasa po ng batas na ito, dun po sa ikatlo't huling pagbasa. Kamusta po? Ano po pakiramdam na sa wakas pagkatapos po nung napakahabang panahon, umusod na po itong People's Freedom of Information Bill sa Kamara po, Congresswoman? Magandang umaga po ka Rex at sa lahat ng inyong tagapakinig. Totoo po, ako'y nagagalak kasi sa pagkahaba-haba man ng tinakbo ng laban ng panukalang ito na nag-span na ng more than, I think, 5 administration, ay finally naipasa na natin sa Kongreso itong Freedom of Information Bill. Ano po? So, ako po'y natutuwa dahil ang 4K po ay parte doon sa mga nagsulong ng panukalang batas na ito na dapat noon pa sana ay naipasa na. Opo, at para po sa ating mga kababayan na nakatutok at nakikinig ngayon, sa madaling salita, ano po ba magiging direktang pakinabang nito? Itong Right to Information Act sa ating, kumbaga, dun sa mga ordinaryong Pilipino? Opo. Bakit po mahalaga ang panukalang ito? Ano po? Una, para po sa transparency at accountability. Kasi ito po ang layunin ng panukalang ito na sana mabawasan ng katiwalian, lalo na sa mga proyekto ng gobyerno dahil transparent and open yung mga information na mahalaga para sa taong bayan, para malaman nila kung saan talaga napupunta ang pera ng taong bayan. Pangalawa po, ito'y pinakamahalaga dahil ini-empower natin ang ating mamamayan. Binibigyan natin sila ng direktang access sa publiko ng mga records para meron silang pagkakataong makilahok sa governance, ika nga. Tama At po. meron din silang pagkakataong mag-demand ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno na direktang humahawak ng mga proseso at mga pondo. Ano po? So, iyan po ang dalawang tingin ko nga pinakamahalaga sa intensyon ng objectives ng panukalang ito among others. Meron pa rin siya, of course, this will provide yung digital governance. Kasi mas, di ba, sa panahon po ngayon, hindi na po katanggap-tanggap yung tipong matagal magkuha ng records kasi hanapin pa o ano. Pag digital tayo, click mo lang po, ay makikita mo na po yun. So, tayo po ay, kumbaga, isa rin pong isang magandang maidudulot ng batas na ito, ay tayo po ay nag-a-update ng ating systems and processes. Apo, at ma'am, meron din kayong meron po kayong Right to Information Commission kung dun sa version na ito. Ano po ba magiging kapangyarihan nito sa commission na ito para masigurong hindi po itinatago yung mga official po mga dokumento?
Opo. Yung binuo pong Right to Information Commission, ang primary function niyan, of course, is to oversee the implementation ng right to information, and din yung mga programang nakapaloob doon. Kailangan din po, sila din po ang maaatasang mag-monitor ng compliance ng lahat ng government agencies, instrumentalities, sa pag-i-ensure na talaga nga pong naibubukas sa publiko ang impormasyon na po. Kasama na rin po dyan siyempre yung pag-issue ng mga polisiya para ma-implement ang panukalang ito po. So among others, madami, kailangan po din nilang to ensure that talaga namang yung intensyon ng batas na nakapaloob sa lahat ng provision ay magagawa po nila. At ma'am, paano po natin titiyakin na hindi po gagamitin ang batas na ito para po dun para hindi po iharas yung mga kawani po ng gobyerno o kaya naman ma-compromise yung mga national security at yung privacy ng mga tao? Ay, meron po ding limitasyon na nakasaad sa batas. Unang-una po dyan, we respect yung Data Privacy Act. Kaya ipinagbabawal po doon, kahit po may right or access to information, bawal po pag mga personal in accordance with the Data Privacy Act. In matters concerning national security, meron din po tayong limitasyon pagdating dyan. Yung mga bagay na sub judice na po or mga nasa korte, meron din pong limitasyon. So the proposal, the law, if ever the proposal becomes a law, provides limits as to what information can be accessed by the public. At alam na po natin, kumbaga matagal na rin pong pangarap itong Freedom of Information Bill pero laging nade-delay sa mga nakaraang kongreso. Ano po yung sa tingin ninyo na naging turning point or susi kung bakit naging matagumpay yung pagpasa nito sa Kamara po ngayon? Siguro po ako tinitignan ko po ito kasi this time ito pong Freedom of Info Bill is one of the 44 priority measures of the administration. So I guess iyan po ay isang game changer kapag prioridad po talaga pong nabibigyan talaga ng espasyo para umusad. So I think because it's a priority, kaya po ito'y madali po nating naipasa sa Kongreso. At ma'am, panghuling bahagi na lang po, ano inyong pinakamensahe o challenge sa publiko na ngayon po binigyan na kayo ng powerful tool para labanan ang corruption at bantayan ang pondo ng bayan at kumbaga i-demand yung sinasabing transparency? Bago ko po sagutin yan, Carex, mabanggit ko na lang din po, bahagi din po ng ipinapanukala at sinusulong na mga reforma ng 4K party list. Kaakibat po nitong Freedom of Info Bill, ang 4K po rin ang pinakauna-unahang kami po sa 4K pinakauna-unahang nagsulong ng Kadena Bill. Yun naman po ay pagdating sa budget. So kapareho din po transparency at tamang paggugol ng pondo ng bayan ang ating yun po ako'y umaasa na since itong Freedom of Info Bill is a powerful tool para sa ating mamamayan, sana po ay magamit natin tong maayos at tama. Pangalawa po, passing this law is one thing, pero syempre implementation is the other. Tama po? So siguro sana pag nag-implement na tayo, bilang mga mamamayan, we need to ensure na talaga pong functioning itong framework na ating ipinasa, na talaga pong makakadulot ng kabutihan para sa lahat. Salamat po ma'am. Napakaganda po ng ating talakay. Salamat po sa pagkakataon na Congresswoman Ma'am Iris Montes ng Assistant Minority Leader at 4K Party List. Ma'am, salamat po sa oras. Maraming salamat din po, Carex. Magandang umaga po muli sa inyong tagapakinig. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target On Air.